isa, no? So, maghanap na tayo ng dito. Tingnan natin kung sino-sino pa ngayon yung nagkaabang na. Ayan, nandun po si... Magandang hapon, Pas. Clear po ba? Clear? Naririnig po ako? Kaway-kaway po. Mayroon akong audio, Pas. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Moradelino, kumusta? Ano po ang lagay natin dyan ngayon? Hallelujah. God bless din, bro. Kumusta na kayo dyan? To my beautiful niece, Melissa. How are you, Day? Kumusta? To brother Melvin. Kumusta, bro? Kumusta dyan? Nakikita nyo ano dito, bro? Hallelujah. Clear po ba? Clear? Tapos po. Clear po. Hello po, Pasben. Naririnig po ako? I don't know kung naririnig ako. Naririnig po ako? Hallelujah. Blessed evening po. Bro Romeo po, kumusta po? Naririnig po ako, bro? Naririnig niyo ako? Salamat. Salamat. Malapit na po tayo mag-umpisa. Naghanap lang po ako ng maawit. Marami-rami na po tayo, no? Problema nito pag may nagme-message sa Messenger na off siya eh. Huh? Pag na Hindi mo sa gamitin mo. ha? Hindi mo
isa. Malabo kasi yun eh. Yan yung ayuhan ngayon. Kahit hindi ko nila ito, ganyan din eh. Hallelujah. Brad Jugar, magandang hapon po. Bakit o pagka ano, may nagme-message sa messenger? I don't know. Hallelujah. Malapit na po tayo mag-umpisa mga kapatid. Magandang hapon po, Sister Maya. How are you? Magandang hapon to my sister wife. Hallelujah. Brother Eric, magandang hapon po. Pastor Rod, magandang hapon. Sister Marika, magandang hapon. Brother Herbert, Sister Ninette, Pastor. Hallelujah. Brother Manuel, magandang hapon. Pupunti pa lang yung OIC ha. Sister Maricel, magandang hapon. Kumusta po kayo? Sister Jane, magandang hapon po. Malapit na po tayo mag-umpisa mga kapatid. Ano yung mga kapatiran natin sa OIC CLG? Kapunti pa lang. Brother Alex, magandang hapon. How are you? Sister T, magandang hapon. Sister T, magandang hapon po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Okay, maghintay pa tayo up to 5 minutes, no? May 5 minutes na lang po tayo. So, pasensya na po kung hindi ko na po mahintay yung iba, no? So, kailangan may oras po tayong susundin. So, mga 5 minutes na lang po. 5 minutes po. Magandang hapon.
Praise God. Magandang hapon, Sister Tia, Sister Ginalyn, magandang hapon. Malapit na po, 2 minuto na lang. Asaan na po ang taga-OIC CLG? Hello po, Cassandra Relaine. Magandang hapon po. Daying, how are you? Sister Ruda, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Nasaan na ang taga-OIC CLG? Kukunti pa lang. Hello po, Pastor Vivian, how are you? Okay po, tapos na po ang 5 minutes nating paghihintay. Tayo po ay magsimula na po mga kapatid ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Bago po ang lahat, magandang hapon po. It's a blessed afternoon po to each and every one of us. At maraming salamat po sa patuloy po nating pagsubaybay po sa gawain ito. At sapagkat pinahintulutan ni Lord na magkakaroon po tayo ng lockdown upang magkakaroon din po tayo ng malaking oras po para po sa Kanya, no? Sapagkat tayo kasi, no, tayong Kanyang mga nilalang, no, even though we are accepting already Him as our Lord and our Savior, but still, no, yung will pa rin talaga natin ang nasusunod, no? Kukunti lang po talaga ang oras na binibigay natin sa Kanya. That's why Lord allowing this crisis happen in the whole world, no? Para po magising po ang lahat, no? Para po magising ang lahat that there is one God who's created us, and dapat natin siyang bigyan ng malaking panahon, malaking oras, sapagkat siya lang po ang may control ng lahat, siya po ang may akda ng lahat. Kaya nga po mga kapatid, dapat po, even though kung matapos na itong crisis na ito,
no? Ipagpatuloy pa rin natin, no? Ipagpatuloy pa rin natin ang mga ginagawa natin sa ngayon. Hallelujah. Magandang gabi po, Pastor Vivian, no? Kahit po wala nang crisis, wala na itong hinaharap ngayon na COVID-19, no? Kung ano man ang ginagawa natin sa loob po ng maiksing panahon, no? Habang hinaharap natin ang crisis na ito, ipagpatuloy po natin, mga kapatid. Ito po kasi ang dry run, sapagkat talagang malapit na po talaga ang kanyang muling pagbabalik, no? Huwag na po tayong mag-focus pa sa mga makamundong gawain, sa mga bagay na makikita natin sa mundong ito, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng ito ay iiwanan po natin. Amen. Ang lahat ng ito ay maiiwanan po natin sa kanyang muling pagbabalik, no? Kung tayo man ay aabutan pa niya na tayo buhay pa sa mundong ito sa kanyang muling pagbabalik. Amen. So kailangan po, no? Kailangan i-focus po natin ang ating sarili hindi po sa sanlibutan ito, kundi po doon po sa ating Panginoong Hesukristo. To our Lord Jesus Christ. Amen. Yan po ang dapat i-exercise natin, mga Kristiyano. Yan po ang dapat na exercise natin bilang kanyang pili. Sapagkat kukunti lang po tayo, mga kapatid. Kukunti nga lang tayo, kukunti pa yung oras na ibibigay natin sa Kanya. So ano pa ang magagawa natin? So kailangan bigyan natin ng malaking oras at panahon ang para sa Lord. At kailangan po nating alamin kung ano ba talaga ang tunay na kalooban o ano ba talaga ang Kanyang will po sa bawat isa sa atin, kung bakit niya tayo tinawag, kung bakit niya tayo pinili. Amen? So bago po tayo mag-umpisa po at basahin natin ang Kanyang banal na salita, tayo po muna ay aawit, mga kapatid. Amen. Kung ano man ang posisyon ninyo ngayon, no? Kung kayo man ay nasa trabaho pa din, magandang hapon, Brother Nilo, no? Panandalian po muna tayong manahimik, panandalian po muna natin siya sa ating mga sarili, damhin muna natin ang awiting ito, sapagkat hallelujah, sa nasabi ko na po, bigyan natin ng parangal ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Tandaan natin, mga kapatid, kung tayo po ay nag-iisa at nalulumbay, habang hinaharap natin ang krisis na ito, anuman ang kalagayan mo sa mga oras na ito, wala pong ibang makapagbigay ng karamay sa bawat isa sa atin. Wala pong sino makapagbigay o aalalay sa bawat isa sa atin, kundi po ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Siya lang ang ating kailangan sa buhay natin, mga kapatid. Isa makakatulong po sa bawat isa sa atin. Lalo na po, in all circumstances, mga kapatid, yan po ang katotohanan. Awit na po tayo. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa tinataglay, kung kailangan tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya nung araw mo lagi at karamay kung sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus
ayos at ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, kadalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong tatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Yes, hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah Lord. Sa muli po, magandang hapon po at gabi po sa dyan sa bansang Pilipinas, hapon po sa bansang Saudi Arabia. At maraming salamat po muli sa patuloy po nating pagsubaybay po sa gawain na ito. At even though nandyan lang po tayo sa mga bahay-bahay po natin, sa mga shelter, temporary shelter po natin, but napupurihan po natin ang Panginoon sapagkat ibinibigay pa rin natin ang ating panahon po for His glory. Amen? At bago po tayo magsimula at bago ko po basahin ang kanyang banal na salita, muna ay pumikit at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Samahan po ninyo ako at idulog po natin sa ating Panginoong Hesukristo ang mga bagay na ito sapagkat apart from Him, we can do nothing. Amen? Hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, Jesus Christ, Lord, hallelujah. It's a blessed evening and afternoon po to you, Father God, and thank you very much for this moment. Hallelujah, for allowing us again, Father God, na magkaroon po ng ganitong gawain. And most especially, Father God, thank you very much, Father God, for this opportunity that once again, gamitin mo na naman po ako sa ganitong pagkakataon, sa ganitong gawain, Father God. Thank you very much, Father God, for the whole day, for the whole past days, Father God, for guiding us, for protecting us, Father God. Hallelujah. Sapagkat, Lord, hallelujah, alam po namin, O Diyos, na sa sitwasyon ngayon, Father God, hallelujah, hindi po namin nakikita, O Diyos, ang kalaban na ito, ang virus na ito, Father God. That's why, Father God, hallelujah, we will lift up unto you, Father God, hallelujah, ang mga bagay-bagay na ito, Father God, for we know, Father God, that everything, Father God, this virus is visible to you, Father God. At alam mo po, Father God, kung paano mo po kami iiwas sa virus na ito, Father God. That's why, Father God, every minute, every moment, every hour in our lives, Father God, everything we will lift up unto you and we will entrust into you, Father God, for we know, Father God, that we are always safe, Father God, if kung ikaw po ang siyang gagabay at magsubaybay po sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Jesus, we lift up unto you, Father God, all my brethren in OICCLG, Father God. Hallelujah. Most especially, Father God, all our brethren who are working in the hospitals, Father God, they are very prone of this virus, Father God, but
I know and we know, Father God, that if you are there to guide them, Father God, they are always safe, Father God. Covered always the blood, that there is no illnesses or there is no viruses can penetrate on their physical body in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, guide us and give us strength, wisdom, knowledge, and understanding, Father God. And also to my friends in the Philippines, Father God, to all our brethren in the Philippines also, most especially to my whole family circle, Father God, to my sister wife, my kids, my mother, my father, Father God, all my brothers, Father God, and sisters, Father God. Protect them always, Father God. I will entrust all them unto you, Father God, for I know, Father God, that ikaw lamang ang siyang pwedeng, hallelujah, magproteksyon sa bawat isa sa kanila, Father God, hallelujah. Let your Holy Spirit be upon with them, Father God, to comfort them in any situation, Father God, to protect them in any situation, Father God. Most especially, Father God, in this crisis, Father God, hallelujah. Lord, hallelujah, I will entrust to you this moment, Father God, and sa inyong likod, Father God, hallelujah. Covered me, Father God, with your holy blood. Covered me at your back, Father God, that hindi makikita, but your glory, Father God. Hallelujah. At give me strength, Father God. Give me more wisdom, Father God. Give me more revelation, Father God. Na siyang mapaabot po sa amin, ng bawat isa sa amin, Father God. Ano man ang nais mo, Father God. Ano man ang mga plano mo sa bawat isa sa amin. Ano man, O Diyos, ang nais na ipabakain mo po sa bawat isa sa amin sa mga oras na ito, Father God. Nawa, O Diyos, ito'y mararamdaman at malalasahan po ng bawat isa. Use my mouth, use my tongue, use my lips, Father God. Bless my lips, Father God, so that, Father God, ang lahat na lalabas dito, Father God, ay according lamang sa iyong kalooban, Father God. I know, Father God, that apart from you, I can do nothing, Father God. That's why, Father God, I will entrust into you from the beginning up to the end of this message, Father God, to shine, Father God. Let your word become a very powerful, Father God, in this moment, Father God, para matuto po ang bawat isa, Father God. Patuloy mo po kaming turuan sapagkat, Lord, even as our Lord and our Savior. Pero Lord, nandito pa rin ang kahinaan ng bawat Diyos, ang pagsunod namin sa aming mga sarili, Father God. That's why, Lord, hallelujah, nihiling ko po sa inyo na patuloy mo po kaming tulungan, patuloy mo kaming bigyan ng katatagan, Father God, ng mapanindigan namin, O Diyos, ang pananampalataya namin, bawat isa sa amin. Lord, hallelujah, lagi po namin kiniklaim sa sarili namin na we are a new creation, Father God, that you are our number one in our lives, Father God, but still, Father God, sarili pa rin namin ang aming nauuna. Kaya nga po, Father God, hallelujah, patawarin mo po ang bawat isa, patawarin mo po ang iyong lingkod, Father God, sa aming mga kakulangan, all our shortness, Father God, hallelujah. Forgive us, Father God, forgive us, Father God, hallelujah. And Father God, hallelujah, and thank you very much, Father God, for being there always to God, hallelujah. And thank you, Father God, for your promises in 1 John 9, na kung saan, Father God, if we confess to our mouth that we are a sinner, you are holy and just to forgive us. Thank you, Lord, for forgiving us, Father God, to our shortness, Father God, to the sins that we committed, Father God. And thank you for the salvation that you will give to us, Father God. And thank you for your blood that shed in the cross of Calvary, because without the shedding of the blood, there is no remission of sin, Father God. Thank you for saving us from the eternal damnation. Thank you for your love, Father God. Thank you very much. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you for giving us always a chance, a second chance, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And this moment, Father God, hallelujah. Once again, I will live up unto you sa ang gawain na ito. Guide me, Father God. Give me wisdom, Father God. More revelation, Father God. Hallelujah. And gabayan mo po ako from the beginning up to the end of this message. Thank you, Lord. And I'm just asking you, Holy Spirit, hallelujah, and cover this building, this room, Father God, with your holy blood. Let your angel be guard these four corners of this building, Father God, that there is no disturbances will occur during the message, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I will live up unto you, and I will accept already, O Diyos, and I will claim already, Father God,
the victory ng gawain ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you. And again, I will lift up unto you, and I will give you my highest praise and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Narinig pa po ninyo ako once again. Pwede po paki-comment po kung still clear pa po ang ating audio. At kung nakikita pa po ninyo ako, baka hindi na nyo ako nakikita, please give a short, a little comment. Magandang hapon, Ma'am Hazel Dagpin. Magandang gabi pala dyan na. I don't know where you are. No? To Inil Daginutas, magandang hapon po. Sa aking mga kapatid po ng OICCLG family, please comment po kung clear po. Salamat po, Sister Tia. Maraming salamat po. Okay po, tayo po mag-umpisa na po mga kapatid. Ihanda po natin ang ating mga tainga. No? Ear, our spiritual mind, our spiritual heart, mga kapatid, ihanda na po natin. No? To Brother Aldin, magandang hapon. Pastora Anabel, magandang gabi po. Salamat po sa pag-subaybay po sa gawain ito. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Sister Pam. Maraming salamat, Sister Kim talaga. Oh. Okay, maraming salamat po sa inyo, Pastora Vivian. Okay po. Buksan po natin ang ating banal na aklat po sa Matthew. Matthew chapter 10 verse 28 po. Okay po, Matthew 13 verse 28. Ito po ang sinasabi. Salamat po, Sister Tay, maraming salamat po. Okay po. Ito po ang sinasabi po, in Tagalog po. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo patayin. Ang kaluluwa ninyo. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayanang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo. Amen? Sa impyerno. In English po, ang sabi po, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Maraming salamat po sa salita ng ating Panginoon. Tunay nga po mga na ini-inches at ginigiit po dito ng ating ito po ay salita ng ating Panginoon, no? Panginoong Hesukristo po, no? At ginigiit po niya dito talaga na huwag po tayong matatakot, no? Doon sa mga pumapatay po o magkakaroon na siyang dahilan sa pagkamatay ng katawang lupang ito. Huwag yan o sa pamamagitan ng kagagawa ng isang tao o sa anumang kaparaanan, no? Huwag po tayong matatakot. No, huwag po tayong matatakot sapagkat dinigiit po ng ating Panginoong Hesukristo na ang dapat po nating katakutan ay ang pumupuksa at pumapatay sa katawang lupang ito at higit sa lahat ng ating kaluluwa. Amen. Okay. So isang maiksing katanungan po ng bawat isa, no? Nung kayo ba ay nagkakaroon na po ng tamang pag-iisip or hindi naman, no? Yung maturity na pag-iisip, matured na pag-iisip, no? Nung kayo po ay nagkakaroon na po ng matured na pag-iisip, nung alam na po ninyo kung ano ang tama at kung ano po ang mali. Ano po ba ang mga bagay-bagay na kinatatakutan ninyo sa buhay ninyo ngayon? Gusto kong kumuha kahit isa o dalawang opinion sa mga nakikinig ngayon. Ano po ang kinatatakutan ninyo simula nung kayo po ay nagkakaroon na po ng mature na pag-iisip, no, hanggang ngayon na takot pa rin kayo? Amen? Magbigay po tayo. Simple. Kahit ano po. Makikita lang natin kung ano po ba ang kinatatakutan ng isang tao, no? Natatakot ba kayo sa isang bagay? Katulad ko, natatakot po ako sa height, no? Pagka talagang lulang-lula ako. Pagka nandiyan ako sa taas na building, ayaw kong pumunta sa may bintana dahil natatakot po ako eh. So, kayo po, sino po ang magbibigay po ng example dyan? Huwag po tayong no? Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mahiya mag-post, no? Nagpo-post nga kayo ng mga bagay-bagay. Ngayon part po 'yan sa ating gawain. Huwag po kayong mahiya.
Okay po. Wala pa rin? Uod po si Pastor Abi. Oo daw po ang kanyang kinatatakutan. Hallelujah. Okay. Sino pa po? Sino pa po? Hindi pa rin makamove on. Hallelujah. So hanggang ngayon, natatakot pa. Pagdating mo dito, maghanda ako ng mga malalaking uod. Para yun, alam ko na kung anong kinatatakutan mo pala. Okay? Okay po. Sino pa po? Si Pastor yata ang may takot. Kayong lahat, hindi? Matatapang ba kayo? Hindi ako naniniwala sa inyo. Wala na? Wala talaga? Gusto ko sa lalaki, kung may lalaki, anong kinatatakutan ng lalaki? Takot kayo sa mga asawa ninyo. Of course, di ba? Okay po. So, kay Pastor Bibian po, kaya po niya yan. Kaya po niya ma-overcome yan sa sarili po niya, no? Kaya po niya ma-overcome yan, no? Ngayon, i-involve po natin yung faith. Yung takot na ma-overcome natin through our faith. Okay, so dalhin na po natin dito yan. Dalhin na po natin. Yung takot, tas tingin niyo natatakot kayo, pero dapat hindi kung may faith po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, magsalita po sa harap ng maraming tao. Amen! But glory to God. Diba? Glory to God na overcome na po ni Sister Tay ang mga bagay na ito. Praise God. Glory to God. So, yan po by faith. Yan po yung takot sa pagsasalita sa harapan ng maraming tao, no? Yung takot sa harapan ng maraming tao, involved po yung faith doon. Lalo na po kung sa gawain po ng ating Panginoon. Involved po yung faith. Kaya nga po, ang titulo po natin is faith over fear. Amen? So, alam ko po sa lahat ng mga membro po ng OICCLG, no, nasubaybayan ko po ang bawat isa po sa inyo. At nararamdaman ko po ang mga nararamdaman ninyo nung mga una po kayong tumayo po sa pulpito, no? Ngunit marami na po sa inyo ang nakikita kong na-overcome na po ninyo ang mga takot na yan, ang panginginig na yan sa harapan ng maraming tao, sapagkat alam ko po, tinatalo na po ang takot na yan ng iyong pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Kaya nga po mga kapatid, ito po, tandaan po natin ito. Anuman ang mga takot natin, no? Lalo na po, takot kung sa pamamagitan po ng pagsasalita sa salita ng Panginoon, lahat po yan, ma-overcome po natin kung mayroon po tayong tunay na pananampalataya sa mga puso po natin. Ang sabi nga po, ang mga takot na yan ay mawawala po, no? Mawawala po yan kung nakafocus po tayo sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Okay po, aabot po tayo dyan, Sister Kim, no? Kaya nga po mga kapatid, ang iginigay po dito sa verse na ito, na wala po tayong ibang katatakutan, bagkos, kung tayo man ay may tunay na pananampalataya ngayon sa mga puso natin, isa lang ang dapat nating katatakutan. Of course, kung kayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, dapat po tayong matakot sa Kanya. Sapagkat alam po natin at kilala, sapagkat kung may pananampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo, at kung kinikilala po natin siya bilang ating Diyos at ating tagapagligtas, at yun po ang dahilan kung bakit sinasamba natin siya. Kung kaya po sinasamba natin siya, alam po natin ang kanyang kakayahan. Alam po natin ang kanyang kakayanan at kanyang pwedeng gawin. No? Kaya nga po, dahil sa tayo may pananampalataya at naniniwala tayo na mayroong isang Panginoon, mayroong isang Diyos. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, dapat tayong matakot. Dapat po tayong matakot sa Kanya. Ngayon, ang tanong ko po, gaano po ba kalaki ang ating pananampalataya sa ngayon? Amen? Sinadya siguro ng Lord na mapili po ang verse na ito sapagkat kung titingnan natin sa mga kung babasahin talaga natin, if we read this from whole chapter, no? Makikita natin doon kung gaano pa din kahina ang pananampalataya ng kanyang mga disipulo, no? Kung makikita natin doon, hindi sila ganun pa katatag
No? Hindi pa ganun katatag ang kanilang pananampalataya. Kung titingnan natin. Okay. Meron pong isang maiksing kwento, no? Titingnan po natin kung gaano rin kalaki ang pananampalataya noon ng mga apostol, no? Nung Jesucristo. At tingnan natin kung ano po ang kaibahan nung kanilang pananampalataya nung pagkatapos na po nalisanin ng Lord ang mundong ito. Amen? Tama po si Brad Joey. Takot nga tayo sa ating mga asawa talaga eh. Diba? Amen po. Hallelujah. Tingnan natin mga kapatid. Mayroong isang maiksing kwento. Actually, ito'y nabanggit na po kagabi. No? Siguro sinadya ng Lord. Nabanggit na po ito ni Pastora Vivian, itong verse na ito. Bagamat ibang books, but still the same po sila. No? In Matthew chapter 8, hallelujah, Matthew chapter 8 verse 23 to 27 at yung kagabi naman sa Mark chapter 4 verse 36 to 41. Matthew chapter 8, ito isang maiksing kwento mga kapatid. Tingnan natin kung gaano ba kalaki ang pananampalataya ng mga disciples. No? Even do kasama na chapter 8 verse 23 to 27. Okay, ganito po. 23 to 27. Hallelujah. Ito po. Ganito. Nabanggit na po ito kagabi. But hindi naman po pinadaan na lang ni Pastor Vivian. Hindi ko na po, kasi kasama na siya sa message eh. Kailangan ko talagang isama. at mas maganda nga po yung pabalik-balik, at least, para talaga malalaman po natin. Magandang hapon po to my beautiful cousin. No? Sister Bill, and to Brother Brian. Hallelujah. Magandang hapon po, maayong hapon kanimo, okay? Basahin po natin dito sa Matthew 8:23 to 27. Okay, saan 'yon? Okay, ganito. Sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. At habang naglayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan ng malaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising. Panginoon, iligtas niyo po kami. Malulunod na tayo. Sumagot si Jesus. At ganito po ang kanyang sagot, brethren. Bakit kayo natatakot? Kay liit ng iyong pananampalataya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon at biglang kumalma ang tubig. So, sa nasabi ko nga po mga kapatid, kung tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, no? Lahat na takot mapagtagumpayan po natin, no? We can conquer all fear, no? If we have faith to our Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Tandaan niyo ito mga kapatid. Okay. Kung titingnan natin ng maigi rito, no? Makikita natin ang kakayanan ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kaya nga po, nung sinuway niya yung hangin, sinuway niya yung malaking alon, no? Agad-agad itong, tingnan natin, tayo, yung hangin nga, yung alon nga, kung balod pa sa Bisaya, no? Ay kayang sumunod. So, sumusunod kaagad, isang saway lang natin, Panginoon. Bakit kaya tayo? Tayo kaya ay sumusunod din kaagad, isang pagsaway sa atin ng ating Panginoong Hesukristo? Kaagad? Ano sa tingin ninyo? Kayo ang nakakaalam sa mga sarili ninyo. Kilala niyo yung mga sarili ninyo. Oras ba na nakarinig kayo ng salita ng Panginoon at sa tingin ninyo natatamaan kayo, agad-agad ba kayong tumugon? Agad-agad ba kayong agad-agad ba niyo sinusunod ang kalooban ng ating Panginoon? Di ba? Tingnan ninyo mga kapatid. Hallelujah. Nararamdaman ninyo ngayon. Pag tayo po, tayo po yung mananampalataya na eh. No? Tayo po ay tinubos na ng ating Panginoon. Not in a very simple way, but tayo po ay tinubos niya sa kanyang dugo. No? Sa kanyang dugo doon sa cross. Kung titingnan natin, bago tumagas ang kanyang dugo, matinding paghihirap ang kanyang hinaharap. Matinding paghihirap ang kanyang na-experience. Bago po nakumpleto ang pagtubos niya sa ating mga kasalanan. Actually, hindi naman siya eh. Hindi naman kasalanan niya. Mga kasalanan po natin.
sa ganung way pa lang dapat tayong nagpapasalamat heartily to Him for saving us from eternal damnation. Yan po ang katotohanan na dapat nating bigyan malaking hallelujah, I don't know. Pero sana po may masasaktan sa mga oras na ito. Sana po baguhin ng tuluyan ng ating Panginoon ang mga buhay ng bawat isa sa atin. Alam ko po, may mga bagay na alam naman natin na taliwas na sa kalooban ng ating Panginoon, patuloy pa rin natin ginagawa. Kung tayo'y may takot sa Panginoon, kung tayo'y may takot sa Panginoon, hindi na natin dapat gawin ang mga bagay na yan. Tingnan natin, no? Sasabihin naman natin, bakit sila yung mga apostol na yan, di ba? Sinasabi ko nga po sa inyo, nung kasama pa nila ang ating Panginoong Jesucristo, hindi pa po ganun katatag ang kanilang pananampalataya. Katulad po natin, no? We're still in the process po, mga kapatid. Alam ko po, no? Hindi pa po tayo ganun kahinog. Hindi pa po tayo ganun katatag. Hindi pa po ganun kalaki o katibay ang ating pananampalataya, no? Pero magpatuloy po tayo, no? Magpatuloy po tayo anuman ang mga problema, lalo na po sa sitwasyon ngayon, no? Pinapakita po ng Lord ang kanyang kapangyarihan that He is siya po ang may control sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Tingnan natin. Kung tayo nakafocus sa mga bagay-bagay sa mundong ito, halimbawa, may maganda kang kotse sa bansang Pilipinas ngayon, di ba? Hindi mo na gaano napakinabangan, no? Hindi mo na gaano napakinabangan. Bakit? Bawal ka nang pumunta sa ibang lugar, bawal ka sa ganito, ganyan. So lalo na pag mayroon pong 24 hours, lockdown. So anong magagawa ng mga kotse mo, magagarang kotse mo? Wala. So pinapahiwatig po ng ating Panginoon na lahat ng bagay sa mundong ito ay walang silbi kung inuuna natin ito. Dapat bigyan natin ng malaking oras at panahon ang ating Panginoong Hesukristo. Unahin natin ang buhay nating espiritual. Hallelujah! Yan ang dapat, mga kapatid. Huwag tayong magpadala sa takbo ng mundong ito, no? Even hindi naman masama, no? Hindi naman masama ang tayo magsusumikap para po tayo makakaroon sa mga bagay-bagay na ating pinapangarap. Ngunit huwag nating kaligtaan bago pa tayo magkakaroon ng pagkakasala at makakalimutan natin ang ating obligasyon sa ating Panginoon. Dapat unahin mo natin siya sapagkat yan ang nais niya. Hallelujah, no? Ipagkaloob niya sa atin ang mga bagay na yan. Basta unahin po natin siya. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Hallelujah. Kung natatandaan po ninyo, no? Kung natatandaan, ako hindi ko po gaano natatandaan, pero kayo sigurado natatandaan ninyo dahil mga ano pa kayo mga matatalas pa yung mga kaisipan ninyo Amen? Hallelujah. Hindi na natin lahat no? So, inumpisahan po ni Brother Romeo, no? This week, no? Inumpisahan po ni Brother Romeo, no? Makikita natin doon, no? Bagamat pinagdiinan ni Brother Romeo yung binabanggit yung binabanggit niya crazy faith daw. Okay. Kung titingnan natin, no? Kung titingnan natin ng maigi doon sa tagpo na 'yon, mga kapatid, no? Yung 3 o 4 ba sila, hindi ko gaano matandaan, no? Kung 4 yata sila, yung magkakaibigan, I don't know kung talaga silang magkakaibigan, no? Nung nakita nila ang sitwasyon, no? Nung nakita nila ang sitwasyon, sapagkat may dala po silang mayroong karamdaman, di ba? But they have a faith na magamot nga yung kanilang kasama. Amen? Focus po tayo saglit lang. Okay. Nung dumating po sila, no? Ito, malaking aral po ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya nga po, gusto ko po, sinasabi ko nga po, focus po tayo, no? Nung pagdating po nila, medyo nahuli kasi sila Medyo nahuli sila. Nung dumating po sila, is napakarami ng tao, no? Halos hindi na po makikita ang ating Panginoon, no? Ang dami na pong tao, di ba? So sila po ay hindi na discouraged, no? Ang sabi nga, kung gusto, may paraan. Ngunit kung ayaw, maraming dahilan, di ba? Okay. Hindi po sila nawalan ng focus, di ba? Humanap po sila ng way para po madala po nila yung kanilang kasamang may sakit at mapagamot
doon kay at sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, ibig sabihin, so, pag katulad tayo, bakit ko po sinasabi na tayo, malaking aral po ang maano natin. Halimbawa, mayroon po ang gawain natin sa Pilipinas is Sunday. Di ba? Halimbawa, ang gawain sa Saudi Arabia is Friday naman. Di ba? Kung minsan, na-delete po yung paggising natin. Tinawagan po tayo ng transport at hindi na po. Dito lang po yan, ha? Dito lang po. Kasi dito, talagang house to house door to door yung pagkuha ng mga kapatiran at napakahirap pang asunduin. Samantalang sa Pilipinas, talaga kailangan mo ng pamasahe. Makarating ka lang sa bahay panambahan. Dito sa bansang Saudi Arabia, na-delete yung paggising mo. Siguro, medyo napuyat ka, di ba? At nung tumawag yung transport, hindi mo nasagot at umalis na. Ngayon, paggising mo, medyo late, wala na po yung transport, naiwanan ka na. Di ba? Hindi lang muna ako magsamba sapagkat ganito, wala namang transport. Wala namang transport na kukuha sa akin, di ba? Kung nais mo talagang magsamba, wala mang susundo sa iyo, wala mang sasakyan na pwede mong mapagsakyan, di ba? May mga taxi naman na pwede mong sakyan para makapunta ka talaga at makapakinig ng salita ng Panginoon, magagawa mo yun. Kaya nga po, lahat ng bagay, kung gusto po natin, may mga paraan kung nais mo talaga. Amen? So nasundan po ni Pastora Pam, 'di ba? Kung titingnan natin na ang nananatili po sa aking tainga, yung sinasabi ni Pastora Pam, no? Kasi kay Moses din yata 'yon, ano? Yung nananatili sa aking isipan, yung kanyang binabanggit, sabi niya, pag sabi ng Lord na hinto, hinto ka. Pag sabi ng Lord na tumakbo ka, tumakbo ka. Kung sabi ng Lord Kung sabi ng Lord na gawin mo ito, gawin mo ito. Kung sabi ng Lord na lumiko ka, lumiko ka. Amen? Sundin natin kung ano po ang nais nating Panginoon. Kung nais ng Lord, ang sabi ng Lord sa iyo, anak, ibigay mo yung tithes mo. Tithes na naman ang nabanggit. Di ba? Ibigay mo yung tithes mo. Ibigay mo yung tithes mo sapagkat yan po ang nararapat. Di ba? Ang sabi nga sa John, di ba? John 14:15, di ba? Kung mahal mo ako, gawin mo at sundin mo ang inuutos ko sa iyo. Ang sabi ng Malakay 3:10, ano? Ibigay natin ng buong-buo ang ating mga ikapo upang may magamit sa aking templo. Gawin ninyo ito at subukin ninyo ito. Kung hindi ko babuksan ang durungawan sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Bakit tayo manghinayang mga kapatid? Kung mahal natin ang ating Panginoon, dapat natin sundin. Dapat natin gawin ang mga bagay na ito. Amen? Dapat nating unahin siya, mga kapatid. Sabi ko nga po, apart from Him, we can do nothing. And everything na naririto po sa mundong ito is useless, no? Kung tayo po ay pupunta na po at kukuhanin na po ng Lord ang buhay na hiram natin sa Kanya. Ulitin ko po, hindi po mas kayamanan dito sa lupa. Hindi po. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa na kung saan nasisira. Di ba? Bagkus, impokin natin ay ang kayamanan sa langit. Sapagkat, bakit ganun na lang pagkasabi? Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo magtatrabaho, hindi na po kailangan natin mag-impok ng mga bagay-bagay. Hindi po. Ang ibig po sabihin ng ating Panginoon, tayo kasi sa mundong ito ay temporary lamang. No? At ang final destination natin at ang final na tirahan natin ay sa langit kasama niya. Kaya nga po before he was living in this world, before he was ascending to heaven, no? Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot. 'Di ba? Huwag kayong matakot sapagkat iiwanan ko sa inyo ang aking banal na espiritu. Amen? Kaya nga po, sa abot nating makakaya, huwag po nating bigyan ng samaan ng loob ang banal na espiritu na siyang nagkukumport sa bawat isa sa atin. Tandaan niyo ito. Ang iniwanan tayo ng ating Panginoon, pinagkatiwala niya ang kanyang banal na espiritu sa ating lahat. At ang banal na espiritu na yan, ang siyang magkukumport sa bawat isa sa atin.
every time na magkakaroon tayo ng mga circumstances na hindi natin kaya, every time na mayroon tayong naharap na mga matitinding mga problema, there is an Holy Spirit comforting us. Kaya nga po, mapagtagumpayan natin sa tulong po ng banal na Espiritu. Amen? Kaya huwag natin siya bigyan ng sama ng loob. Every time, i-acknowledge natin siya, mga kapatid. I-acknowledge natin ang banal na Espiritu. Amen? So, pupunta naman tayo doon sa mensahe din po ni Pastor Ben, no? Yung about naman kay Noah, kay Noe, no? Kung titingnan, ginigate doon ni Pastor Ben yung faith daw ni Noah, yung faith niya, di ba? Sapagkat kung titingnan natin, kung wala nga naman siyang faith, no? Sa mga oras na yon, ikaw ba na may paggawin ng isang malaking barko sa tuktok ng isang mataas na bundok, no? Kung ikaw ba naman ay hindi tatawaging mayroong maluwag yung tornilyo mo, gagawa ka ng isang malaking barko sa tuktok ng napakataas na bundok, di ba? But because Noah had faith to our God, and most of all, mga kapatid, ito po ang pinaka-importante. He was obeying and following the commandment of God. Kung ano po ang inuutos sa kanya ng Lord, sinunod po niya. Yan po napaka-importante po sa bawat isa sa atin. Sabi nga ni Pastor Pam, ang pagsabi ng Lord na dito ka, lumiko ka dito, lumiko ka. Hindi yung pinapaliko ka nga, dumiretso ka pa din. Kapatid, mayroon nga isang maiksing kwento, no? Mayroon pong mag-ama, na in the very early of the morning, no, yung kanyang mahal nag-iisang anak na lalaki ay naglalaro po sa may, kasi yung kanilang bahay ay mayroon pong katabing isang malaking puno ng mangga, no? Habang yung ama naman ay nakaupo po sa hagdanan, tinitingnan niya at pinapanood niya ang kanyang masayang anak na naglalaro, no? Kahit siya'y nag-iisa, ngunit masayang-masaya siya on that moment na naglalaro po. Kung ano man kayo nalaro, hindi po na-emphasize, no? Hindi ko po gaanong na-search, no? Sapagkat wala na po akong oras, di ba? Okay, habang naglalaro po ang isang bata, biglang napatigil hininga ang kanyang ama at biglang tinawag ang kanyang anak, "Anak, huwag kang gumalaw." Okay? Huwag kang gumalaw. So yung anak naman, stop ka agad sa kanyang ginagawa, sa kanyang nilalaro. Hindi siya gumalaw. No? Focus siya sa kanyang ama. Diba? Ang sabi ng kanyang ama, "Pumarito ka sa akin ng dahan-dahan. Dahan-dahan, sundin mo ang sinasabi ko. Lumakad ka ng dahan-dahan." At sinunod po ito ng kanyang anak. Dahan-dahan na pumapanhik ang kanyang anak patungo sa kanyang mahal na ama. At nung nakarating na po ang bata sa kanyang mahal na ama, bigla ubong at niyakap. Mga kapatid, that moment, kung hindi sumunod ang kanyang anak, siya po ay matutuklaw ng isang malaking ahas. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Hindi sa salapi, hindi sa ginto. Tayo ay tinubos sa kanyang dugo. No? Hindi simple yung pagtubos niya sa atin. Kaya nga po dapat natin bigyan ng malaking pansin ang pagtubos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo man ay hindi natin kayang tubusin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Kasi nga po, ang sabi nga po, doon sa Old Testament in Ten Commandments, ni isa, wala pong nakakasunod at wala pong nakakaabot. Kaya nga po may nakasulat sa Romans 3:23. Diba? Kaya nga po may nakasulat sa Romans 3:23. Sapagkat
each and every one of us ay hindi po nakakaabot, nakakakumpleto doon sa 10 Commandments na yon. That's why na nagdesisyon po ang Ama to give His one and only Son to save us from the eternal damnation. Because without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Yan po dapat nating ilagay sa ating mga isipan. Napakalaking bagay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Napakalaking paghihirap ang kanyang ginawa. Masiblang tayo doon sa apoy ng impyerno. Amen? Okay? So kung doon sa mensahe ni Pastor Ben, di ba? Sumunod po ng buong buo si Noah, kung kaya't natapos niya ang barko. Lahat na instruction na binigay sa kanya ay kanyang sinunod. Kung kaya't nagawa niya ito na walang kahirap-hirap. Nagawa niya ito ng tama at perfect. Sapagkat he is following the will and the commandments of God. What is the instruction of God? Diyan dapat ang gawin natin bilang mga tunay na Kristiyano. We need to offer ourselves. Yan ang nais ng ating Panginoon. Kaso hindi eh. Ang hirap natin bitawan ang mga bagay-bagay na nakasanayan na po natin. Diba? Kung minsan kasi, nakapokus tayo, ang sabi kasi sa 10 Commandments, na huwag tayong luluhod sa mga rebulto, huwag tayong kagawa ng mga rebulto. Tayo nakafocus na in literal way. Hindi natin namalayan na mayroon palang mga rebulto na nabanggit sa Biblia na natin na literal, but kung yung mga rebulto, yung mga dadalahin natin sa mga puso na nandiyan sa puso natin na hindi kalugod-lugod sa Kanya, na binigyan natin ng mas importansya kaysa sa Kanya. Yan po tinatawag niyang rebulto. E paano yan? Kung tayo nakafocus lamang sa tinatawag na rebulto in literal. Amen? Kaya nga po mag-iingat po tayo. Mag-iingat po tayo sapagkat mariin na sinasabi sa banal na aklat na huwag nating luhuran ang mga rebulto na yan. Paano? Siyasatin natin ang mga sarili natin. Always! No? Always. Siyasatin natin palagi. Baka naman may mga rebulto na dito sa mga puso natin na hindi po natin namamalayan. Amen? Hallelujah! At doon naman sa message po ng ating mahal na pastora, Pastora Vivian, just yesterday. Di ba? About King Hezekiah. Di ba? About King Hezekiah. King Hezekiah was na prophesize, no? Na prophesize po na siya po ay may karamdaman at ang sabi on the spot, ang sabi po, ikaw ay mamatay na. Now, we need to ilagay natin ang ating sarili doon sa kanya. Diba? Kung ikaw kaya ngayon, halimbawa, may nag-approach sa iyo, nag-approach sa iyo na isang doktor. Ang sabi, mamamatay ka na. Hindi ka nagagaling diyan sa iyong karamdaman. Punta ka kaagad sa beer house, order ka maraming beer, maglalasing ako, sapagkat bukas mamamatay na ako, sa sunod na araw mamamatay na ako. Papunta ka sa tuktok ng mataas na building, tatalon ikaw, sapagkat mamamatay na rin lang ako, ganito na lang, diretso na, mamamatay na rin. O kaya, pupunta ka sa mga bangko, mang-hold up ka, dahil nga mamamatay ka rin naman, di ba? Yun yung kaisipan ng taong walang pananampalataya. Yun yung kaisipan ng isang taong wala sa kanyang ating Panginoong Jesucristo. But, if you have faith, a true faith, to our Lord Jesus Christ, gagawin natin ang ginawa ni King Hezekiah. No? Ano pang ginawa niya? Automatically, he was facing the wall and asking God. No? Lahat, hinihiling niya kay Lord. Tandaan niyo ito. If we are in trouble, if we are facing in any circumstances, brethren, no, we have nothing to do except to ask help to our God. Just pray and pray and pray until He will give us our request. Ganun lang kasimple dapat bilang isang Kristiyano. Amen. Hindi po ako galit. Hindi po ako. Mahal ko po kayong lahat, hindi po ako galit, no?
sapagkat ayaw ng Lord yung magalitin, no? Kaya nga po, praise God, at ako'y yung dating pagiging magalitin ko, kukunti na lang, pero mayroon pa din. But I was trying my very best by the help of our Lord Jesus Christ lahat na talaga ay matatanggal na sa buhay ko. Ulitin ko po, we're still in the process of a new creation. No? Hindi naman talaga, kahit kayo, aminin naman ninyo, may mga ugali pa rin kayong kunting diferensya lang, nagagalit, nagtatampo na kayo. Sinungaling yung hindi nagsasabing mayroon silang ganon. Diba? Ngayon, kung mayroon lang hindi nagawa yung kanyang kapartner sa buhay, mayroon lang hindi nagawa yung boyfriend, girlfriend ninyo, nagkakaroon na kayo kaagad ng kunting, lumuwag kunti yung tornilyo na agad. Diba? So, idulog natin kay Lord ang lahat ng ito. Ngayon, tanong ko po sa inyo, kayo ba ay nahihirapan na? O dumating ba sa punto na tinatanong ninyo, kailan kaya matatapos ang crisis na ito? Hindi kaya mas magandang tanungin natin, hanggang kailan kaya ako tatayo sa crisis na ito? Amen? Hanggang kailan kaya ako tatayo ng aking pananampalataya? Hanggang kailan? Brethren, ulitin ko po, wala po tayong magagawa kung wala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. That's why, ang sabi po niya, at utos po niya sa atin, we need to submit to Him everything. No? We need to submit to Him everything. Our plan, our will, our vision, our mission, everything. Submit it unto Him, sapagkat kung ipagkatiwala natin, sa Kanya ang lahat ng ito, matagumpay po tayo. Ngayon, pagod ka na ba? Pagod ka na ba? Ang sabi sa ikaw ba'y nahihirapan? Ikaw ba talaga ngayon? Matthew 11 verse 28, ito po ang sinasabi. Lumapit kayo. Okay. Come to me who are weary and burdened, and I will give you rest. Diba? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan ng iyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Amen? So kung kayo po ay nahihirapan, kung kayo po ay napapagod na sa pakipaglaban, kung kayo po ay talagang pagod na at hirap na at sa tingin ninyo at sa pakiramdam ninyo, kayo'y nag-iisa, bagamat mayroon naman kayong katuwang sa buhay, then, mayroong nag-iisang katuwang natin. Mapalalaki, mapababae. Mayroong nag-iisang katuwang natin na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni hindi man niya tayo pababayaan. Amen? That's why, ang sabi niya, ibigay natin sa Kanya lahat ng ating mga daladalahin at bibigyan niya tayo ng kapahingaan. Amen? Napakasarap na pangako na yan. Bakit mo pasuluhin? Bakit mo pa pagtiisan na bitbitin kung anumang mga daladalahin mo ngayon, mga kapatid? Kung mayroon kang daladalahin, mga kapatid, surrender it right now to our Lord Jesus Christ kung gusto mong makaramdam ka ng kapahingaan. Ano man ang problema man sa pamilya, problema man sa financial, problema man sa physical, problema, lahat, bigyan natin sa Lord. Sapagkat hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya. Sasabihin ko po sa inyo, hindi nyo kaya yan. Hindi. Kahit ano po ang gagawin ninyo, kahit anong kaparaanan na gagawin ninyo, without God, hindi po kayo magtatagumpay. Mahirapan lang kayo ng todo talaga. Kaya nga po, may ino-offer ang Lord. Ang sabi niya, ibigay niyo sa akin. Iluhod niyo sa akin. Pagkatiwala niyo sa akin. At ako na ang bahala. Kaya nga po, mga kapatid, gawin natin, no, bilang mga hinirang at pinili ng ating Panginoon, gawin natin yung parte natin. Huwag na po nating pakialaman ang kay Lord. Amen? Most especially sa evangelism, no? Pag tayo nag-evangelize na isang tao, nakikita natin ay parang wala namang pag-asa. Hayaan mo na. That is not your job. Hindi mo na po trabaho yan. Ang trabaho mo is to share
the gospel, is to spread the gospel, because that is God want to us. At yan po ang dahilan kung bakit tayo pinili nating Panginoon. Sapagkat kukunti ang mga magagawa, kukunti ang mga ani, at maraming aanihin. No? Basta, sige lang, trabaho lang po tayo. We need to do our routine as a Christian. No? And ipagkatiwala natin sa Lord yung kanya naman. Basta ang being a Christian, being pinili ng Lord, gawin natin ng nararapat at naayon siyang kalooban ang mga bagay na nais niya. Amen? Malapit na po tayo matapos. Mayroon na po, nakaubos na po ng 15 minutes. Hallelujah. 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 At ulitin ko po, no? Pag tayo po ay may, lalo na po sa panahon ngayon na nandito po tayo sa pandemic na ito, no? Huwag nating alalahanin ang pandemic na yan. May nakatakda na yan na oras, may nakatakda na yan na panahon kung kailan po yan patitigilin ng ating Panginoon. Because this pandemic happened, no? He was allowing this virus, no? And he is the only one also who can stop this pandemic. Maniwala kayo. Siya lang. Hindi yung mga doktor, hindi yung kung ano mga espesyalista, hindi yung kung ano, basta yung tao. Ang tao walang magagawa, no? Walang magagawa ang tao sa sitwasyon nito. Only God can control this. Amen. Only God. Kaya wag na nating alalahanin ang virus na ito. Ipagkatiwala natin sa Lord. Basta gawin lang natin yung panatilihin natin yung pakipagrelasyon natin sa Kanya. Patatagin natin yung pakipagrelasyon natin sa Kanya. There is a time of everything, sabi pa po ni Pastora Vivian. There is a time of everything, no? Basta ang importante, ang pakipagrelasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo ay laging buhay, laging intact. Yan po ang napaka-importante, mga kapatid, no? Huwag tayong mag-focus sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Bagkus bigyan natin ng malaking importansya, no? First, our Lord Jesus Christ, our God. Amen? Bago po ang mga daily routine natin. Ano man ang mga trabaho natin, before anything else, before you do your daily routine, no? Before you do your daily routine, you need to ask God permission or guidance first, no? Before bago mo gagawin ang mga bagay-bagay na part po ng trabaho po natin. Amen? Amen. Okay. Ang sabi sa Psalm, no, in Psalm 3:6, hindi ako matatakot kahit gaano pa kadami ang kalaban. Amen? So wag po tayong matakot kahit gaano kadami ang problema. Have faith. Have faith to our God. Have faith to our God. No? Wala tayong ibang katatakutan according doon sa keyverse natin. Huwag tayong matatakot sa mga bagay na pumapatay lamang sa katawang lupang ito. No? Do not afraid. Do not fear. But fear to our God. Because lang ang may kakayanang pumapatay, pupuksa sa katawang lupang ito at higit sa lahat sa ating kaluluwa. Amen? So huwag tayong matatakot. Gaano man kadami, gaano man kalaki ang problema, kasing laki man ang problema mo sa barko, sa dagat, tatandaan mo, maliit pa rin ang barko kung ikumpara sa dagat. So ibig sabihin, gaano man kalaki ang problema mo, mas malaki pa rin ang Diyos na siyang tutulong at kaagapay mo sa problema na yan. No? Huwag mo resolbahin ang isang problema na nag-iisa. Bagos, idulog mo sa ating Panginoon upang sa ganoon mayroon kang kasama. Sapagkat napakadali kung mayroon kang kasama, no? Lalo na kung ang kasama mo ay isang makapangyarihang Diyos na siyang may gawa ng langit at lupa at na may gawa sa ating lahat ng mga tao sa mundong ito. Amen. Hallelujah. Sa Joshua 1:9 po. Amen? Sa Joshua 1:9, ano po ang sabi doon? Ito po yung nabanggit din po. I don't know kung yung Pastor Ben, I don't know. Ang sabi po dito, have I not commanded you? Diba? Ang sabi niya, be strong and courageous. Diba? Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Napakagandang pangako ng ating Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang madismaya, huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala, for I am your God. No? I am with you wherever you go. At yan din po ang pangako ng ating Panginoon before He was
Yan po ang pangako niya sa mga kanyang mga disipulo. Ang sabi niya, huwag kayong matakot sapagkat iiwanan ko sa inyo ang aking banal na espiritu. Hallelujah! Hallelujah! At ito pa, mga kapatid, in times of circumstances, in times of problem, at just to remember on His word, which written in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang sabi po doon, give thanks in all circumstances, for this God will for you in Christ Jesus. Amen? Huwag tayong magpasalamat tayo, no? Kahit sabihin ng iba, ano ba naman yan? Mayroon na nga malaking problema, hindi mo pa nakakitaan ng kalungkutan sa kanilang mga muka. Because that is, even though there's a lot of problems we are facing, brethren, because napaka-normal po, even you're a Christian, na magkaroon talaga ng mga problema. Amen? But, no, huwag kang malungkot. Sapagkat ang nais ng Lord na tayo po'y masaya. Even though we are facing the hardship and trials in our lives. Even though we are facing all sa mga circumstances na napakahirap. Kahit nilagay niya tayo sa mga circumstances in circumstances na napakahirap. But we need to trust our God because He had many promises that who's written in the Bible. At yan ang dapat nating panghawakan. Because ang nangako sa atin ay isang tunay na Diyos at hindi po niya bibiguin ang lahat na naniniwala at kumakapit sa kanyang mga pangako. Amen. Hallelujah. 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 And in Philippians chapter 4 verse 6, ang sabi doon, do not be anxious. Huwag kang mag-alala about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Amen? Sabi ko nga po, kung kaharap natin ngayon ang malaking pagsubok at malaking problema, huwag tayong mag-alala. Ibigay natin kay Lord. Ibigay natin kay Lord. Siya lang ang nag-isang makakatulong po sa atin sa panahong ito. He is the only one na pwede nating sandalan. He is our refuge. Mga kapatid, maniwala kayo. Paniwalaan ninyo ang nakasulat sa banal na aklat sapagkat yan po ang katotohanan. No? Wala kayong magagawa. Yung salapi mo, wala yang magagawa. Yung marami mong ari-arian, wala yang magagawa. Yung maganda mong kotse, kung may aeroplano ka, kung may helicopter ka, wala yang magagawa. Kahit saan ka magpunta, kung paintilutan ng Lord na mavirus ka, mavirus ka. Amen. Kahit pa silyado yung kwarto mo. If God you, wala kang magagawa. Kaya nga po, huwag tayong mag-alala. Bagko sikapin natin na maparating sa Lord yung mga request natin, yung mga panalangin natin, di ba? Kaya nga po praise God at pinintulutan niya magkakaroon tayo ng prayer chain. Kaya po yung napaka-importante sapagkat patuloy nating napaabot sa ating Panginoon yung ating mga kahilingan, yung ating mga panalangin, yung ating mga request, no? Patuloy nating na-send sa Kanya, no? Patuloy nating naihatid sa Kanya. Kaya nga po, tuloy lang po tayo mga kapatid. Huwag tayong matatakot, huwag tayong mabalisa, sapagkat nandiyan ang ating Panginoon, kailanman hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. He will give His only Son. Tandaan niyo ito. Naipagkaloob nga niya ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi nga niya pinagkait sa atin, no? In Romans 8:32, di ba? Hindi nga niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak. Di ba? Yung mga simpleng bagay lang kaya na hiniling natin na hindi niya ipagkaloob sa atin. Yung isang ama nga, isang masamang ama, hindi nga niya nahindian ang kanyang anak na may hinihiling sa kanya. Hindi nga niya pag humihiling isa na nga siyang masamang ama. Ngunit kung yung kanyang anak ay humihiling po ng isda, ay hindi po niya binibigyan ito ng ahas, no? Ang ating pa kayang Ama sa langit na siyang nagmamahal sa atin at nagpasakit sa krus ng Kalbaryo, matubos lang tayo sa ating mga kasalanan. Yan dapat. If we have faith to Him, you need to fear Him also. Do not fear. No? Huwag kayong matakot sa anumang mga bagkos. Ang katatakutan natin, ang ating Panginoon. Amen. Sana po, maging matatag na po tayo, mga kapatid. At ito pa, mga kapatid, doon nga sabi ko nga po, yung sabi ni Pastora Pam na kung anong sinasabi ng ating Panginoon, kung ano po ang will ng ating Lord, dapat yun po ang dapat nating sundin, no? Sapagkat ang sabi doon sa Exodo
Exodo 15:26, no? Exodo 15:26. Okay po. Exodo 15:26. Ang sabi po dito, okay, he said, if you listen carefully to the Lord, do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all these decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Di ba? Kung tayo'y makikinig lang sa ating Panginoon, kung tayo'y sumunod lang sa kanyang mga gusto na nais nating gawin, hindi niya ipaabot sa atin ang mga bagay na ito. Amen? No. Hindi. Kailangan nating panghawakan ang kanyang pangako. Hindi po sinungaling ating Panginoon, no? Tulad siya sa kanyang mga pangako doon sa mga taong marunong makinig, marunong umunawa, marunong sumunod. Kaya nga po, if God commanded us to stand and preach His holy gospel, then you need to stand and preach the holy gospel. And do not be afraid. Because He is with you. He is with us. Amen? Kung ang sabi ng Lord, sige, doon, mag-preach ka doon. I-preach mo ang kaligtasan na pinagkulob ko sa inyo. I-share mo ito. Then share it. Sapagkat nandyan ang pangako ng ating Panginoon. Hindi kanya iwanan, hindi kanya pamabayaan. Amen? Kung sabihin ng Lord sa iyo, umuwi ka na sa Pilipinas at doon ka maglingkod sa akin. Di huwag mong pahinayangan ang mga bagay kung anong bagay mayroon ka dito sa bansang Saudi Arabia. Huwag mong pahinayangan. Because God commanded us, or commanded me to hindi lang kay gusto akong umuwi ha. If God commanded me to umuwi ka na, to take exit, at pag doon ka magpapatuloy sa paglilingkod sa akin, then I will follow Him. Amen? Sundin ko siya. Sapagkat yan po ang nais ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, kung nangusap sa inyo ang Lord, anak, nasa pulpit. Mag-preach ka na i-preach mo na ang aking mga salita. Then you need to follow it. Tandaan mo si Jonas. 'Di ba? Si Jonas, kahit anong gawin niyang pag tawag nito, may nagagawa ba siya? Wala po siyang nagagawa, mga kapatid. Wala po siyang nagagawa. Kaya nga po, we need to follow the instruction of God. We need to submit everything to Him. Because apart from Him, we can do nothing. Amen? So praise God. Sana nga po, nagiging malinaw sa pandinig po ninyo ang mga bagay, ang salita ng ating Panginoon, at magiging sandata natin ito habang hinaharap natin ang crisis na ito, habang hinintay natin ang kanyang muling pagbabalik. No? Ulitin ko po, makinig tayo, have faith to Him, and have fear also to Him. Amen? Lahat ng bagay ay ating mapagtagumpayan, lahat ng problema ay ating mapagtagumpayan, lahat ng kahilingan ay pagkalob niya sa atin kung marunong tayong makinig. 15:26, kung marunong tayong makinig, marunong tayong sumunod, at marunong tayong umunawa sa lahat ng mga bagay-bagay. Amen? So wala po yung kaibahan po sa isang relasyon na isang pamilya. Kailangang matuto rin po tayong makinig sa kapartner natin. Amen? Kailangang marunong makinig kung ano po ang kanyang sinasabi. No? At marunong tayong umunawa sa kanyang kalagayan, sa kanyang sitwasyon. Kung gusto ninyong magkaroon ng isang pamilyang tahimik, masaya, at matagumpay. Amen? Hindi yung puro sarili mo na lang. Amen? Tandaan natin, sa isang pamilya, ang pinakaulo po ng ating Panginoong Jesucristo. So, as a family, as a couple, we need to submit everything to Him first. No? Before we submit each other. Sapagkat, paano mo ma-submit ang sarili natin sa isa't isa bilang mag-asawa kung ang sarili natin ay hindi po na natin na-submit doon sa ating Panginoong Jesucristo. To our Lord Jesus Christ before we submit each other. Amen? Yan po.
Kaya sabi ko nga po sa inyo, lagi kong pinapaalala ng bawat isa. Ang matindi po ng kalaban ng isang tao o ng isang Kristiyano ay ang kanyang sarili. So we need to conquer first ourselves, no? Before po tayo magpapagamit sa ating Panginoon. Ngayon, kung may takot pa dyan sa mga puso ninyo, mga puso natin, no? Mapagtagumpayan mo yan. No? Pag nakunker mo na po yan, mga kapatid, sasabihin mo po, Amen, Lord. Tatayo na po ako sa harapan ng madla at ipangaral ko ang iyong banal na salita. Puruhin po ang Panginoon. Amen? Kumakaway-kaway po yung may natutunan, kumakaway-kaway po tayo kung natutunan po sa mga oras na ito. At doon po, nagtatapos po ang mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid. At ulitin ko po, sana po may nasaktan po sa hapong ito at sana po gagawin na po natin ng tama ang mga responsibilidad natin sa ating Panginoon. Kung bakit niya tayo tinawag, dapat alamin po natin ang tunay niyang kalooban, hindi po yung kalooban natin, kundi ang tunay ng kalooban natin Panginoon, kung bakit niya tayo pinili, kung bakit niya tayo hiniwalay doon sa mga taong patuloy pa rin na sumusunod sa sanlibutan ito. Amen? Pagpalain nawa ang bawat isa sa atin sa hapong ito at may the protection of our Lord Jesus Christ be upon of us, whatever we do, wherever we go, what kind of job we had in this country, in the Philippines, may the protection of the Lord be upon with us always. Amen? Ulitin ko po, apart from Him, we can do nothing. That's why, brethren, we need to submit everything to Him at upang sa ganon, tayo po ay magtatagumpay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at sana po sa ulit sa next for tomorrow, no? Patuloy po tayong patuloy pa rin tayong makikinig. Pwede po kayong mag-message sa akin yung hindi po yung ibang kapatiran kasi na explosive lang po sa group. Sa mga kaibigan ko po, mga kapatid ko po na sa Pilipinas, mga kaibigan ko sa iba't ibang bansa, mga pamangkin, mga kapatid sa pananampalataya, kung nais po ninyong makinig daily sa salita ng Panginoon, no? Magandang hapon. Kung nais po ninyong makinig daily ng salita ng ating Panginoon, hindi na po niyo kailangan pumunta ng mga church, no? Kung kailangan niyo makinig daily, i-message niyo ako at isama ko kayo sa grupo upang sa ganon every day, no? Every day makakarinig kayo ng salita ng ating Panginoon. Alam po niyo, napaka-importante na busog lagi ang ating spiritual. Matatag, laging matibay ang ating spiritual na buhay, no? Upang sa ganon, madali nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga problema na darating at hindi natin maiwasan na darating po sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So ulitin ko po, mag-message po kayo sa akin kung interesado kayo na makapagsubaybay po sa devotion namin ito. Ito po yung mangyayari every day, no? Dito po sa Mansang Saudi Arabia, 5 o'clock in the afternoon, and in the Philippines also, 10 o'clock in the evening. Amen? Salamat po muli po sa inyong lahat sa pakikinig. Naway pagpalain tayong lahat ng Panginoon at proteksyonan niya tayo every moment ng ating buhay, anuman ang mga routine na gagawin natin sa mga trabaho natin, most especially to all brethren who are working in the hospitals. May with the blood of Jesus shield your physical body always, nang sa ganun wala pong mga karamdaman na makapinit po. Tayo po manalangin. Tayo po yumuko. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, sa muli po, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Hallelujah, sa katagumpayan po ng gawain ito. Maraming salamat sa inyong banal na salita na siyang narinig po namin, O Diyos, sa araw na ito, sa gabing ito, Father God. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat, Lord, alam po namin, O Diyos, na kailangan po namin lumapit po sa inyo. Kailangan po namin magtiwala po sa inyo. Sapagkat ikaw po ang nag-iisang Diyos. Ikaw po ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay sa mundong ito. Hallelujah, ikaw po ang Diyos na pwedeng mag-control at pwedeng magpahinto sa crisis na ito. Lord, hallelujah, everything we will lift up unto you, Father God. Hallelujah, for we know, Father God, apart from you, we can do nothing, Father God. Lord, subaybayan mo po at proteksyonan mo po ang bawat isa, lahat ng mga kapatiran, most especially in all brethren in OICCLG. Hallelujah, Lord, give us strength, wisdom, knowledge, understanding, also, Father God, and give us more desire to serve you, Father God. Yeah, most especially, Father God, doon sa mga Father God na may kakayanang kakayanang magdala ng iyong banal na salita. Give them courage, Father God. Hallelujah. Patuloy mo silang patatagin, Father God.
at patuloy mo silang bigyan ng desire, a wisdom from you, Father God, upang sa ganun, Father God, makakaroon sila ng lakas ng loob, ng tapang, Father God, na makapaghayag ng iyong banal na salita. Lord, alam mo po kung sino-sino po sa mga kapatiran ng OICCLG ang may kakayanang maghayag ng iyong banal na salita. Lord, ipagkatiwala ko po sa inyo ang mga bagay na ito. At in your right time, Father God, Father God, kilay magkakaroon na po ng lakas ng loob upang magamit po sa inyong sa inyong ubasan, Father God. Thank you very much, Father God, once again, Father God, to all brethren who are watching, Father God, this moment, Father God. Pagpalain mo po ang bawat isa, bigyan mo ng proteksyon ang bawat isa, kung ano man ang kanilang mga problema, Father God, hallelujah. Ipaalala mo po sa kanila na nariyan ka, ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay sa mundong ito. Ikaw ang Diyos na pwede nilang masandalan. Ikaw ang Diyos na pwede nilang mahinga ng tulong. May problema man sila in physical way, na may mga karamdaman man sila, ipadama mo po sila, paalala mo sa kanila that you are our Jehovah Rapha, our great healer, Father God. Kung sila man o Diyos may pangangailangang pinansyal at may humaharap ngayon sa matinding kakapusan ng pinansyal, ipaalala mo po sa kanila na nariyan ka, you are our Jehovah Jireh, our great provider. Kung sila man o Diyos ay nasa biyahe, nasa mga journey na sinusunod po nila sa buhay po nila, ipaalala mo po sa kanila that you are our Jehovah Shammah, you are God of everywhere, that nariyan ka lagi, O Diyos, upang kami proteksyonan, upang kami gabayan. Maraming salamat, Father God, sa oportunidad na pinagkaloob mo po sa inyong lingkod, at hinihiling ko po sa inyo, anuman ang aking kakulangan po sa inyo, Father God, anuman ang aking kakulangan sa kawan ng OICCLG, Lord, hallelujah, ako po ay humiling sa inyo ng kapatawaran at humiling din po sa inyo ng tulong, na tulungan mo ako na magampanan ko ng maayos ang tungkulin na inaatang mo po sa akin sa buong kawan ng OICCLG. Thank you, very God, at hallelujah, at pinapasalamatan ko rin po sa inyo ang pagpapalang pinagkaloob sa akin just yesterday, Father God. Maraming salamat at nagagamit ko po siya ngayon, Father God, for your glory. Maraming salamat, Father God, at napakabuti mo talaga at napakabilis mong tubugon sa mga pangangailangan ng inyong lingkod. Salamat sa lahat. Salamat sa buong kawan ng OICCLG for being sa napakabuti po ng mga kapatid na pinahintulutan mong sumilong ng OICCLG. Nandoon po yung love, nandoon po yung respect, nandoon po yung pagsunod at paggalang sa isa't isa. Lord, may your love be upon with us always, Father God, at hayaan mo po, Diyos, na habang kami naririto sa bansang ito, patuloy kaming nagkakaisa ito, patuloy kaming nagmamahalan, maging sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, aming papuntuyo, all our families in the Philippines, Father God, to protect them always, Father God, hallelujah. Whatever their situation right now, ikaw lang ang siya nakakaalam, Father God, protect them always in our individual houses, Father God, hallelujah. Lord, let your angels be guard always in our individual houses in the Philippines, Father God, to guard the four corners of our houses, Father God, hallelujah, that there is no bad spirit can penetrate, at patuloy ko pong tinatalian ang kahikausan ng panalapi, at patuloy kong pinapakawalan ang masaganang pagpapala na nagmumula lamang po sa inyo na ibubuhos mo sa amin at sa aming buong pamilya. Sa aming buong pamilya, Father God. I know, Father God, that there is no impossible, Father God, na may mga karamdaman, hallelujah, to the father of Sister Tia, to the father of Sister Ann, to the brother of Brother Eric, Father God, to the sister wife of Brother Manuel, hallelujah, to my nephew, Father God, to my mother-in-law, Father God, and to all brethren who had a family na mayroong karamdaman, Father God. In this moment, Father God, we will lift up unto you, Father God, their situation right now, Father God. At patuloy ko pong hinihiling ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. For we know, Father God, that you are our Jehovah Rapha, Father God. Hipuin mo po ang bawat isa sa kanila. Ganyan po sa mama ni Pastora Pam, Father God, complete healing also, Father God. Hallelujah. Comfort them always, Father God, at ipadama po sa kanila na nariyan ka lagi, O Diyos. Nariyan ka na pwede nilang lapitan, na pwede nilang sasandalan, na pwede nilang tawagin, Father God. Maging sa kapatid ni Pastor Ben, Father God, hallelujah. Lord, hallelujah. I know, Father God, that there's no impossible with you, Father God.
and to all people of the Philippines who are infected of the coronavirus, Father God. Hallelujah. Huwag mo po silang pahabayaan, Father God. Hallelujah. Most especially to all frontliners, Father God, sa mga doctors, mga nurses, down doon sa mga all medical team in the Philippines who are facing, who are trying to conquer this virus, Father God. Hallelujah. Guide them and protect them always, Father God. Shield them with your holy blood, that there is no viruses can penetrate in their physical body, Father God. Give them wisdom, Father God, most especially to all doctors and to all our soldiers, Father God, to all our policemen, Father God, who are also our frontliners, Father God. Hallelujah. Guide them and protect them always, Father God. And also to our President Rodrigo Duterte, Father God. I know, Father God, and you know him better than us, Father God. Hallelujah. Send him, Father God, ng iyong mga anak, Father God, so that they can send also, Father God, the holy message, the holy salvation from you, Father God. Open his spiritual mind, open his spiritual hearts, Father God. Hallelujah. Give him a heart of caring heart, a loving heart. Bigyan mo siya, O Diyos, ng a lot of ideas, Father God, to upang matulungan ang bansang Pilipinas makaahon sa kahirapan. Ay higit sa lahat, Father God, hallelujah, na matulungan po, O Diyos, ang lahat ng mga nangangailangan ng tulong. That's why, Father God, from the President of the Philippines to going to the very low, may mababang katungkulan, Father God, hallelujah. God, maging mga senador, congressmen, Father God, hallelujah. Maging ang mga gobernador, maging mga mayors, po sa mga barangay chairmans, Father God, sa mga konsyals, Father God, councilor, Father God, hallelujah. Gamitin mo po silang lahat, Father God, hallelujah. Hindi yung sarili nilang kapakanan, natin na political way, Father God, natin their political will, Father God, ang mangyayari, bagkus yung tunay na pagmamahal at tunay na pagtulong sa buong kababayan namin sa bansang Pilipinas, Father God. Most especially to our kababayan, Father God, who are very badly affected in this crisis, Father God. Hallelujah, Lord. Lahat na pwedeng tumulong po sa kanila ay gamitin mo, Father God, upang sa ganun, Father God, mararamdaman po nila na mayroong Diyos na buhay na pwedeng magbigay sa kanila ng kanilang mga pangailangan. Sa lahat ng mga churches sa bansang Pilipinas, Father God, maging mga churches sa bansang ito, Father God, hallelujah, mga churches na pinili mo na itatayo sa bansang ito, mga pinili mong itatayo sa bansang Pilipinas. Gamitin mo po silang lahat, Father God. Hallelujah. Mula po sa mga leaders, Father God. Bigyan mo sila ng katalinuhan upang sa ganun, Father God, sila po ay makakatulong in a spiritual way, Father God. Makakatulong, makapagbigay ng kalakasan sa lahat na naapektuhan ng crisis na ito. Thank you, Lord. Thank you sa lahat mong mga pangako sa bawat isa sa amin, Father God. Naway lagi ka naming maitaas sa aming mga sarili. Hindi ang mga sarili na but your name, ikaw, you alone, Father God, ang sang maitaas namin sa aming mga sarili. Ikaw lamang ang aming mapupurihan sa mga buhay namin, sapagkat, Lord, ikaw po ang nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng lupa, may gawa ng lahat ng bagay sa mundo ito, may gawa sa aming lahat ng mga tao. Maraming salamat. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, at ikaw po ang Diyos naming lahat na narito sa lupa. Maraming salamat sa pananampalatayang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, at sa muli po ay hinihiling ko po ang inyong divine protection na panatilihin po sa lahat ng mga kapatiran na nagtatrabaho sa mga hospital. Thank you, Lord, sa mga pagpapalat biyaya, sa pagmamahal at sa kaligtasan at sa pagkakaisa at sa iyong pag-ibig na pinagkaloob mo sa buong kawan ng OICCLG. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you. Ang mensahe po ng ating Panginoon. Tapos na po ang kanyang gawain. So ulitin ko po, maraming salamat po muli. Pastor Arnel, maraming salamat, nakahabol ka. Hallelujah. Maraming salamat po muli sa pakikinig, mga kapatid. No? At pansamantala po nating tapusin na po ang gawain na ito at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at gabayan sa pang-araw-araw nating gawain. Thank you. Thank you po sa lahat sa inyo. At muli po, magandang hapon at magandang gabi sa bansang Pilipinas. God bless us all. Bye-bye.